Mga kaibigan, grabe yung ano ngayon, taas ng gasolina mga kaibigan. Napakahirap ngayon kumita ang mga mototaxi riders. Napakamahal ng gas mga kaibigan. Tayo bilang nasa joyride, talagang ramdam natin yan. Ang kinikita namin, kumakain lang kami sa daan, pero halos wala na kami may uwing income sa taas ng gasolina. Pero tandaan nyo, pansinin nyo, hindi pa rin nagtataas si joyride. Ang pamasahe ganun pa rin. Ganun pa rin ang pamasahe. Pero yung gasolina napakataas. Ay pasalamat lang din dahil ako ay full time. Pero kung hindi ako full time at ako may trabaho, hindi na ako bibiyahe sa joyride. Ba't pa ako bibiyahe? Paano, anong gagawin mo dyan? Hindi ka naman kumikita. Akala lang ng iba. Sino yung sip-sip na yan na akala mo kumikita siya? Sa totoo lang, bago mo kitain yan, aabutin ka ng siyam-siyam. Lalo na pag puro gurami yung tinatakbo mo. Mga kaibigan, ang totoo, magtanong kayo sa mga nakararaming mga rider. Malalaman ninyo kung ano ba talaga ang realidad. Mga kaibigan, ang mahal ng pyesa ng kasakyan, ang mahal lahat ng mga maintenance na ginagamit namin mga kaibigan. Gulong pa lang napakamahal niyan. Ilang takbo ka bago ka makakumita ngayon ng 1,000. Dati alauna pa lang meron na kami 1,000 kahit papaano pag nagpisa ng madaling araw. Wag tayong mag-mislead ng mga maling mga paniniwala. Doon tayo sa realidad, yung totoo. Wag nating i-mislead. Ang totoo talaga, kulang na ang kita. Hindi ganun kalaki. Sinasabi nilang 2,500 a day. Kalokohan yan. Ilan lang ba ang oras sa loob ng maghapon? 12 oras lang naman yan. Kung susobra ka sa 12 oras, malamang bukas hindi ka na makakapasok. Ngayon, pipilitin mo, mag-overnight ka ngayon, tapos papasok ka bukas, hindi ka pa rin uuwi. Disgrasya, abutin natin yan. Pwede tayong madisgrasya kapag tayo sobrang puyat. Hindi rin masyadong nire-recommenda yan sa mga driver na maghapon ka, babakbak ka dyan sa daan, tapos kinabukasan magpapasada ka ulit, puyat ka. Delikado ho yan sa driver. Dapat nga pinipigilan yan eh. Dapat limitahan natin ang ride natin hanggang 12 oras lang, tapos balik ulit kayo kinabukasan. Hindi yung babanatan mo ng rat-rat ngayon, babakbakin mo ngayon, tapos kinabukasan wala kang biyahe. Di ba mga kaibigan? Ang totoo mga kaibigan, ang joyride hindi pa nagtataas, ang Moveit wala pa rin. Nag-aantay sila ng siyam-siyam kasi pag nagtaas nga naman yung isa, baka mamaya yung lahat ng pasahero mapunta sa kanya. Dahil sa kompetisyon, sa sobrang kompetisyon, hindi na sila nagtataas hanggang ngayon. Kailan nyo ibibigay yung subsidiya na yan? Sabagay, wala naman talaga nakakita sa atin mga rider na wala talaga mga opisyal na nagbabantay sa mga mototaxi riders. Wala pa. Saka lang siguro sila titingin, papansin sa mga riders kapag wala nang bumiyahe or nagkaroon na ng samahan ng mga rider sa buong Pilipinas. Baka yun ang gusto ng gobyerno natin magkaroon ng mga samahan na posibleng makasama. Dahil pag nagkaroon ng samahan katulad ng PGUDAB na yan, nananawagan na naman ng tigil pasada. Tayo hindi niniwala sa ganun. Tigil pasada para saan? Papahirapan nyo yung taong bayan, tapos ibibiyahe nyo, tapos pag uwi wala nang masakyan. Kung gusto nyo magtigil pasada, wag na kayo bumiyahe sa umaga, at dapat sulit kayo. Hindi yung bibiyahe na iba tapos kayo bibiyahe sa umaga, tapos hapon hindi na kayo bibiyahe. Ilang araw na naman ang tinatagal ninyo, kapos na kayo, hindi pa rin kayo bibiyahe. Ang pinahirapan nyo dyan, taong bayan. Hindi mo kayang pahirapan ng gobyerno, dahil ang gobyerno ay binubuo ng mga leaders na mga korap. Yan ang totoo mga kaibigan. Kaya dapat dyan, kayo joyride, angkas, Moveit, magtaas na kayo. Itaas na ng gasolina wala kaming pakialam sa subsidy na yan, kahit na wala yan Itaas na yung gasolina, itaas na yung pamasahe para parehas tayo. Hindi yung nangyayari kami nag-a-absorb, tapos yung mga alam din naman ng mga pasahero yan Pag nagtaas kayo, naintindihan ng pasahero yan. Kaya dapat magtaas din kayo. Hindi yung mula noon
hindi pa kayo nagtataas, tagal-tagal nang nagtaas ng gasolina.